guys, welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy Techspot. And for today guys, meron pala tayong i-update guys, no. Isang napakatagal na panahon na nating hindi na-update to guys. Ito yung ating earnings sa ating SeaBank account guys, no. I-check natin guys kung magkano na yung cumulated na interest earnings natin dito guys, no. Napakatagal na nung huling upload natin. Sa mga gustong mag-recap kung magkano yung last earnings natin guys, check nyo lang tong video na to. So panoorin nyo yung buo. And ngayon, yung update natin is ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung nadagdag or magkano na yung kabuuan ng ating interest income earnings guys, no. Mula doon sa huli nating upload. Sit back and enjoy guys, no. I-check na natin guys doon sa ating PC. Let's go! So okay guys, no. Punta na tayo dito sa ating SeaBank account. So punta tayo sa ating SeaBank. Okay guys, no, nandito na tayo sa ating SeaBank account, and kung ating i-check yung ating account, no, meron na tayong total earnings guys, no, na 16,865.81 pesos guys, no. Ito guys, yung total earnings natin dito is kung ito yung interest earnings natin kung saan is nag-start tayo from the very first day na nag-deposit tayo dito kay SeaBank, no. This is your total net interest earnings since you've started your savings journey with SeaBank. So ayan guys, so kung makikita nyo. So way back 2022 tayo nag-start. So I think naka 1 year na tayo and approaching na tayo guys. Second year niya, no, in June or July guys. 2 years na tayo dito kay SeaBank, and so far goods naman, and okay yung experience ko dito kay SeaBank. So wala naman ako na-experience na mga lags or mga problems dun sa platform. And from time to time meron siyang binibigay guys na notification, no, kung magkakaroon siya ng mga service interruption or kung magkakaroon siya ng mga maintenance, kung merong mga problema about sa pagta-transfer ng pera sa iba't ibang bangko, no, or sa iba't ibang wallet katulad ng GCash, Paymaya, CIMB. So nagbibigay siya ng notification guys, no. So mainam na basahin niyo yung notification na yon. Lumalabas naman yun dito guys sa inyong account dashboard, no. So lumalabas siya dito guys sa may ilalim o sa may ibabaw ng transaction history. So ngayon kasi is wala pa naman lumilitaw, so meaning walang activity or wala namang problema sa mga pagta-transfer guys, no. So far guys, no, sa interest rate natin, ganun pa rin, 4.50% per annum, wala pa rin pagbabago, no, ganun pa rin naman. And dito guys, no, kung pupunta kayo dito sa dashboard, kapag clinic nyo yung interest rate doon sa may I, yan, pwede nyo i-calculate guys yung earnings nyo, no. Tap nyo na yung calculate earnings. So dito 4.50% annual interest, no. Annual to guys, ibig sabihin per year to. So sabihin natin meron tayong 200,000 na capital or 200,000 na deposit guys, no. So sa deposit mong yan, magkano ba yung interest earnings mo? So dito sa interest calculator na to is malalaman natin, no. So yan, no, your interest earnings will be credited daily. So daily yung pag-credit ng interest, and yung interest na natatanggap mo is subject siya for 20% withholding tax, no. So sa 1 day mo, sa 200,000 na balance mo na deposit mo, magkakaroon ka ng 19.67 pesos per day, no. So sa 30 days mo, meron kang 590.16. So not bad guys, no. 30 days na walang ginagawa yung pera mo, na nakaupo lang dito sa digital wallet natin na SeaBank, is kumikita ng 590.16 pesos per month, no guys, no. So napakaganda nun guys, talagang kumikita yung pera mo kahit wala kang ginagawang investment or yun nga, nakasit lang sa bangko yung pera mo, no. So per year meron kang 7,200 pesos guys, no. Isipin mo yon, 7,200 pesos yung kinita ng pera mo guys. Nakasit lang siya, nagpapahinga lang siya dito kay SeaBank guys, no. Pero mantakin mo, kumikita ka ng 4.50% annual interest, no. At sa halagang 200k is meron kang 7,200 pesos guys per year, no. Napakalaking bagay na nun guys para hindi maapektuhan yung value ng pera mo, no. Dahil sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na inflation, no. So yung inflation na yan guys is yan yung kumakain sa value ng pera natin, no. Kinakain niya, and eventually bumababa yung value ng ating pera, no. Dahil
nakasit yung pera natin dito kay Cbank. So continuous guys yung pag-earn ng pera natin dito dahil ito ay isang digital bank, ay ng mga digital bank ngayon guys is talagang boom na boom siya dahil napakalaki ng interest earnings mo guys dito kapag nag-deposit ka ng pera. So ito yung malaking kaibahan ng mga digital banks dun sa mga traditional banks natin. Talagang sulit yung magiging pag-avail mo dito sa mga digital banks na to dahil sobrang laki ng interest niya guys, no. Doon sa mga traditional banks natin, no. So by experience, no. So after a year, no, mga 5 pesos, 3 pesos lang yung mga nagiging interest guys ng natatanggap natin pag naka-deposit yung pera natin sa mga traditional banks, no. So hindi naman tayo guys, hindi naman natin dinadown yung mga traditional banks, no. Malaki rin yung tulong ng mga yan. And sinasabi lang naman natin guys yung totoo dahil napakalit naman talaga ng interest ng mga traditional banks, no. Tingnan natin guys yung ating interest earnings per day, no. So dito kasi meron tayong mga dineposit at mga binawas dun sa ating capital, no. So as of today, no, March 21, meron tayong 35.10 na interest na natanggap, no. 35 pesos guys. So check natin. Ayan. So, yung gross interest amount natin actually guys is around 43.87 pesos na, no. Pero dahil nga meron tayong withholding tax na binabawas na 20%, nakakaltasan tayo guys na 8.77 in total computed, no. So, ang natitira sa atin is 35.10, no. So, hindi na masama yun guys dahil ang tax or withholding tax naman talaga is obligado tayong magbayad, no. Nasa batas kasi yan. Okay? So, yan yung mga interest natin ng mga nakaraang araw, no. Kung makikita nyo yung mga naka-green na yan, yung plus 34, plus 34.78, ayan yung mga interest na natatanggap natin araw-araw guys, no. So dito may nagdagdag lang tayo ng deposit, no. Yan, okay. So yan. So kung makikita nyo yung mga past days natin, maliit pa yung interest natin. As we continue na dagdagan yung ating capital guys, no, yung ating deposit is tumataas talaga yung ating interest. Okay. So yan. Yan yung kapakinabangan ng digital banks, no. Lagi naman nating binabanggit to dun sa mga past videos natin, no. Panoorin nyo na lang guys, no, dito sa ating channel. And so marami pa rin namang services dito sa ating Cbank, no. Cbank application. So pwede kayong mag-send ng pera, no, to other banks. Yan, okay yun. Marami yan guys. So as of now hindi pa siya ganun kakumpleto, no. I think katulad ni GCash, no. Pero as of the moment, ayan, lumalabas dito yung mga bangko, no. Parang ang dami na rin na pwedeng pagpasahan natin dito kay Cbank, no. So yan, pwede tayo rekta dito guys mag-transfer ng pera from Cbank to GCash, no. Kung makikita nyo, meron akong mga naka-enroll dito na GCash account, no. So rekta ko na siyang pinapasahan dito gamit ang Cbank. And take note guys, no, wala pang charge dito kay Cbank kapag nagpasa ka, no. Zero charge so meaning free pa yung mga transfer. And yan. So ang kadalasang ginagamit ko pala dito guys is money transfer from Cbank to other banks like traditional banks and e-wallet, mga e-wallet natin, no, like PayMaya and GCash. And sa buy load naman guys, no, madalas ko rin ginagamit to. So ang kinagandahan nito, meron siyang mga discount guys, no. Yan. Kung makikita nyo, sa regular mo na 10 pesos, magiging 9.70 na lang siya. So may kaltas siya guys. May discount yan, no. So on and so forth guys, kung makikita nyo dito. Okay? Okay guys, I think napakita ko na sa inyo yung update natin, no. So yan, nasa 16.865,000 na yung ating cumulative or total interest na na-earn natin dito kay Cbank. So yun, napakalaking kapakinabangan nito dahil hindi na makakain ng inflation yung pera nyo. Hindi bababa ang value. So talagang ma-maintain siya. Yun lang guys, no. Maraming salamat sa panonood and wag nyo kalimutan mag-like and subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to. And yun lang guys, no.